Hello! Magandang umaga po, tanghali sa atin lahat. Mga lover cards, kumusta na kayo? Na-miss niyo ba ako? Kasi ako, na-miss ko kayong lahat. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Bagamat sa ngayon ay alam naman natin ang mga fans ng mga TVJ ay naghihintay ng tamang panahon at resulta doon sa mangyayari sa talagang may-ari ng Itbulaga. Tayo ay hindi nawawala dyan. Lagi po tayo nakasubaybay. Okay po, ang atin namang itatakil muna ngayon sa atin travel it talk. Gusto lamang kung bigyan muna ng daan tungkol sa mga din tayo sa may paghihiwalay. Paghihiwalay ng mag-asawa, ng mag-boyfriend, di ba? Ito ay para akma doon sa buhay natin sa araw-araw. Kasi katulad ngayon, napakalungkot dahil ako ay number 1 fan din ako ng mag-asawang Richard Gutierrez at saka si Sara Labati. Siguro naman hindi lingid sa inyo na para nang nahuli nga yung pagiging marites natin. Bakit kanyo? Kasi matagal na pala silang hiwalay. Oo, tama yung tanadig mo, Mars. Matagal na silang hiwalay. Kaya lang, alam mo ba yung sa showbiz kasi, alam mo ba yung malalaman natin na hiwalay sila at malapit magkabalikan. Yung pala matagal na pala silang hiwalay. Alam mo yun, nagkabalikan na sila pero hindi natin alam na naghiwalay sila. Diba? Pero ito medyo fresh pa siya. Na talagang hindi na mapigilan din ni Madam Annabel Rama. Kasi alam naman natin, tayong mga magulang, tayong mga nanay, ayaw din natin na agrabyado yung mga anak natin kay babae yan, kay lalaki. Kung alam natin na nasa tama naman, na-advise natin. Pero pag alam natin na nasa mali yung anak natin, hindi natin dapat kinukonsente. Tama? So, ang nangyari dito, alam naman natin both sides, meron silang kanya-kanyang dahilan. Pero mapapakinggan natin ngayon dito kay Nanay Christopher Min sa hiramin lang po namin yung kaprasong video ni Nanay Christopher Min. Hello po, shout out yung link kay Romel Chica at kay Barry Bayguton na ano ko sa kanila, re-reactionan lang natin yung kanilang video na napanood ko sa kanila. Ito pa pakinggan. Panoorin natin. Isang talaga naman pinagpipistahan hanggang ngayon. Wala pa kasing umaamin sa magkabilang panig. Panig ni Richard Gutierrez at panig din ni Sara Labati. Wala po silang sinasabi kung totoo bang sila'y nagkahiwalay na. Sa isa pa pong pagkakataon, mga kachika, mga kapatid, paninindigan po namin tatlo, matagal na silang hiwalay. Hiwalay as in totoo po silang hiwalay na. Yan, paninindigan natin yan. Dito po, nagmula ha. Tandaan niyo yan. Ayan. At ito po ang nakakabagabag para sa aming tatlo. Ito po yung nakakaalarma. Ang dami pong pinagtatalunan na issue dito kung sino nga ba sa kanilang dalawa ang tunay na may kasalanan kung ba't nauwi sa hiwalayan ang kanilang 12 taon. O, yung sinasabi naming pasabog na nakakaalarma. Ano po ang dahilan kung bakit nagsadya si Miss Annabel Rama sa opisina po ng PIDEA? Diba? Hindi ba't lahat ng tungkol sa droga, PIDEA ang ma-aksyon, diba? So, or sa aking source, nagpunta po doon si Tita Annabel Rama para magsumite ng ilang pangalan na dapat tugay-gayan ng mga ahente ng PIDEA. Sabi ni Tita Annabel, ipagpapaubayan na niya kay Santo Niño ang pagbibigay ng pahayag tungkol sa hiwalayang ito ni na Richard at Sara, diba? Hindi na siya nagsasalita. Hindi na. Ayon sa aking source, pinigilan si Tita Annabel ng kanyang abogado dahil yung pala yung mga pasabog na dapat niyang sabihin. So ito pa yung sinabi niya kung ako lang magsasalita. Siguradong magpipista. Oo. Kaya hindi niyo ko sisisihin. Yun ang sabi niya. Mabuti lang ka kung may abogado, kung hindi, tapos yan, alam na natin lahat. Ay, nako, totoo. Dugo. So, ang papuri ko sa mag-asawa, hindi nila tinuturuan ng mali ang kanilang mga anak. At si Richard talaga, ang pinakamabait na Gutierrez sa mga kapatid. Kaya
Kaya doon ako nanghihinayang, bakit siya pa yung napabilang at nasangkot sa ganitong usapin ng di umano'y pananakit. Diba? Ang sinasabi ni Tita Annabel kahit noon pa, kapag nakainom at nalasing si Richard, talagang hindi siya talaga mapipigilan. Masama siyang malasing, di ba? Yun ang sinasabi niya. Pero yung issue po ng sakitan, naku, eto na. Patawarin niyo po ako, Tito Eddie at Tita Annabel, pero panghihimasukan ko na po itong sinabi sa akin ng mga sources na nakausap ko. Tama yung sinabi natin nung nakarang episode na ang isang problema sa hiwalayan, ang laging sinisisi yung lalaki, ang laging biktima, ang babae. Ang babae, di ba? Yung na tinatawag nating domestic violence. Ang lagi pong sinasabi, kawawa ang babae, nakakaawa ang babae. Pero anong sinabi natin? Sa totoong buhay, may mga pagkakataon din na ang mga lalaki ang nagiging biktima ng babae. Pinigilan siya ng abogado dahil yun nga yung lalamanin nung magkakadimandahan nga sila, di ba? Pero meron po kaming mga sources na nakakaalam ng kung ano ang totoong mga nagaganap. Alam niyo po, nakakalungkot. 15 kasambahay ni Sara Labati at Richard Gutierrez ang pinaalis sa kanilang bahay. Magkakaibang pagkakataon. Alam mo kung sino nagpapaalis? Nanay ni Sara Labati, si Aling Esther. Grabe, 15. Grabe, kapag yung tatlo doon ay nakausap mo na at nagsabi ng katotohanan, case closed. Diba? At silahanan yung pananakit ni Richard Gutierrez kay Sara. Walang tumakbo sa bahay ng mag-asawang artista. Pangalanan na po natin. Derek Ramsey, Ellen Adarna. Yun po ang unang lumutang. Tumakbo raw po doon si Sara at nangingi ng tulong dahil black and blue binugbog daw po ni Richard Gutierrez. Wala pong ganon. Kahit si Ellen at saka si Derek hindi pwedeng manindigan. Wala pong ganong senaryo. Hindi sila papalaot sa isang isyong walang katotohanan. Ang sinasabi ng mga sources, nagpupunta itong si Sara Labati doon kay Ellen, kaya dating karelasyon pa ni Derek na si Tolentiosa. At dito kay yung pinagseselosan niya, si Sofia Andres. Yon. Doon siya nagpupunta at doon niya sinisiraan si Richard na di umano hindi siya pinakakain, hindi siya inaalagaan, siya ay sinasaktan. Kaya daw siya payat na payat. Naaalarma ko. Hindi kaya ang pagpunta ni Tita Annabel Rama sa PIDEA ay may koneksyon sa mga isyong ito, yung sobrang kapayatan nyo nitong mga huling araw, di ba? Yung sobrang payat na payat. Yung, kaya may koneksyon yon. Bakit? Ano yung mga pangalan at sino-sino yung mga pangalan na pinalista ni Tita Annabel para tugay-gaya ng PIDEA? Sige. Siyempre, i-check ka agad ng PIDEA. Alam mo naman PIDEA, dyan mabilis sila sa mga ganyan. Ang hindi naalagaan ng panig ni Sara, yung mga pinaalis nilang kasambahay. Alam naman natin, sabihin man natin na may pit ang magulang, di ba? Paano yung mga kasambahay, yung driver, pinaalis ninyo? Sa palagay nyo ba, hindi sila magsasalita tungkol sa tunay nilang nasaksihan? Natural ka. At sabi ng mga sources, masyadong laging pinoprovoke ni Sara si Richard. Hirap na hirap yung tao sa kanyang shooting, sa kanyang taping, pagdating ng bahay, pinagseselosan. At pinoprovoke para sila ay mag-away. Nabanggit din ni Tita Annabel yan. Yung si lalaki, si Richard, trabaho ng trabaho. Diba? Samantalang ito namang si babae, waldas ng waldas. Naku, yung waldas ng waldas na yan. May kwento pala dyan na kapag pala hindi nasusunod ni Sara, yung gusto niyang bilhin ni Richard para sa kanya, isipin mo, bag lang 650,000. Ay, grabe naman Milyon yan. ang presyo. Grabe naman. Hindi naman pinupulot ni Richard Gutierrez ang kanyang kinikita. Nakita naman natin yung effort ng tao sa kanyang seryeng Tama, yung Iron Heart. Iron Heart at saka yung nakaraan yung ang probinsyano. Diba? Ang tindi ng pakikipaglaban, pakikipagbarilan. Grabe talaga yung action, diba? Pagdating mo ng bahay, ipoprovoke ka, tapos magseselos. Paano ka sa naman yun? anong lugar? So, pag lalaki, battered husband. May ganun. May libro na ganun. Na ang domestic violence ay dapat linawin na hindi lamang po babae talaga ang nagiging biktima sa ganitong senaryo. Yung bawsi, sa susunod na episode, pag-usapan
pag-uusapan natin yung demandang Bausi Ay, oo. na isasampa naman ni Sara laban kay Richard Gutierrez. Kung mapapanalo ba niya ito? Di ba? Oo. Malalim ito. Mahaba pa pala ang kwento. Mahabang kwento ito. Pero ngayon, Una, binablind item yun eh. Blind item yun nagsisimula turol na yun. turol Oo, naman. alam na alam. Oo. Diba? At eto pa, mahalaga to. Si Richard, ang 3 beses na palang nagpupunta sa bahay nila nung maghiwalay. Lang magkausap. At nang, alam mo siya pa nagpapahinuhod, magkabalikan para man lang sa kanilang mga anak. Ay, Diba? oo Para kay naman. Zion at kay... Kay. Ang sabi pa raw ni Richard, kahit po matulog na lang kami sa magkaibang kwarto, as long as nakikita ng mga bata na we're living together under one roof. Oo, tama. Sumigaw daw ng sumigaw. Itong Aling Esther, hindi, ayaw na sa'yo ng anak ko. Lumayas ka dito. Hindi ka natatanggapin ni Sara. At may abogado na. Ay, yun na. Kaya kumbaba na si Richard para man lamang sa kanilang mga anak. Kaya na niyang tiisin kung minsan ba ay magsama-sama silang uli para mabuo ang pamilya. Tama, oo. Diba? Napakabait ni Sobra. Richard. Tapos ngayon sasabihin nila, ano daw, si Richard daw parang nasa ilalim ng saya ng nanay. Ayaw na ayaw sigurado ni Tito. Oo. Siguradong ayaw ni Tita Annabel yung pakikipagbalikan na yan dahil naaawa siya sa anak niya. Oo, At ang mga material na bagay, kumita ka, mabibili mo, huwag mong kalilimutan si Lauren at si Venice. Ay, yun. Kailangan nandito ang mga apo ko. Tama. Kaya di ba may sabi siya, bakit ako ba may gusto maghiwalay sila? Mahal ko ang mga apo ko. Ba't hindi mo itanong Diba? sa ano, di ba? May pagano- Alam mo, pag-uusapan natin yan sa susunod nating episode. Pag-uusapan nating mabuti yan. Ano ba ang nakita ni Tita Annabel sa pagsasama ni Richard at ni Sara nung mga panahon na lagi siya doon sa bahay? Yun na. Yun. Yun. Yung sa part na yun, di ba, mahirap din kasi sa magkulang na makikita naman natin na napapagod yung anak natin sa kakatrabaho. Hindi natin pinakikialaman kasi may mga asawa na buhay na nila yun eh. Kasi parang tayo lang din, hinayaan tayo ng magulang natin na mamuhay sa sarili natin kasi bumuo na tayo ng sarili nating pamilya. Pero syempre, magulang is magulang, nanay is nanay. Talagang tayo ang una talagang nakakaramdam na kung may problema yung ating mga anak. Ngayon, kung talagang, kasi nakita natin medyo lumala eh, di ba? Public celebrity sila, kaya nalalaman natin. Ito naman na iuugnay natin sa ano natin, kasi related tayo, para pa naman tayo mga magulang. Na kapag meron naman masyado ng na degrade yung ating mga anak, syempre, masakit din sa kalooban natin. Tama naman yung sinasabi ni Nanay Christina na talagang nakingialam ang nanay, ganun. Pero talagang sa side nila Richard, kasi mabait talaga siya. Idol ko din talaga yan, wala na nung mulawin. Nung naging sila ni Sara, hindi nga tayo makapaniwala na sila pala yung magkakatuluyan, di ba? Napaka-demure, napakahinhin ni Sara Labati, di ba? Yung itsura niya na talagang ibang-iba noon at ibang-ibang ayon ang mga galawan niya. Makikita naman natin kung paano siya ngayon magpaganda, magpa-sexy, kaya pala ganun na lang yung kanya. Dati kasi hindi naman talaga siya ganun eh, di ba? Kahit naman tayo, lahat tayo napapansin natin yan. Na napakainhin niya noon, tapos yung pananalita niya, napaka-smooth, pa-demure, talagang feminine na feminine talaga siya. Girl na girl, kumbaga. Tapos ngayon, nangyari yan, nagkaroon siya ng 2 anak, talagang nanahimik, di ba? Pinagtanggol pa siya na mag-aaral daw sa ibang bansa, yun pala, buntis na. Ano na yun eh, sa panahon ngayon, common na yun. Tapos pag uwi, may anak na, di ba? So, tapos noon, one week lang, okay na. Pero eto na, ayan yung nangyari na sa kanilang dalawa. Meron ng demandahang nangyayari. Di ba? Ang sabi nga, inawat na lang daw ng attorney ni Madam Annabel Rama, si Madam, ng kanyang attorney na ayaw na magsalita dahil umabot pa pala sa demandahan. Family matters yun. Yung kasi nangyayari pag may mga pera, paano tayo mga mahihirap? Kailangan paabot sa demandahan, di ba? Ako hindi ko naman kinukumpara ng ganong katindi. Sa realidad, mas marami ang sasama ng matagal kahit na mahirap, magkakasama pa rin sila. Tingin lang kayo sa paligid nyo, wag na kayong lumayo. Pero tumingin kayo dun sa mga celebrity, hindi naman lahat pero
meron at meron, hindi pwedeng wala. Mayayaman. Pagka hindi na nagkasundo, pak! Balay agad. Sinong kawawa yung mga bata. Pero tingnan nyo yung mga nasa paligid na simple ang buhay, yung nakakaraos lang sa araw-araw yung pamumuhay nila. Kumakain ng 3 beses ang araw. Sasabihin, walang pagkain, walang pera. Pero araw-araw gumigising. Araw-araw buhay. Ang tagal na nilang sinabi, 10 years ago, na mahirap sila, na mahirap ang buhay. 10 years ago na, ngayon buhay pa. Malalaki na yung mga bata. Pero hindi sila naghihiwalay. Kahit gaano kahirap ang buhay. Bakit? Kasi iba pa rin yung pamilya. Iba pa rin yung buo. Bagamat, meron tayong tinitiis na mga, ng mga, nahihirapan tayo sa trabaho, sa anak, lahat-lahat na. Normal yun. Kasama yun sa pinagdadaanan talaga ng mag-asawa at saka ng pamilya. So sa kanila, kasi siguro dahil may pera sila, ako, opinion ko to, para doon sa sinabi nga ni Madam, na minsan kasi kailangan na pag nakita mo ng sobra na, kailangan mo nang supilin. Ngayon, kung naagrabyado yung anak mo at nahihirapan na, kung totoo talaga yung, ako naman naniniwala doon sa source ni Nanay Christopher Min, yun ang mahirap na magsasuffer yung mga bata. Diba? Mga maliliit pa yung mga bata Kaya lang, minsan kasi, pagdating sa pride, tsaka yung paggalit na yung babae, at lalo na't kasama yung magulang, dapat advice lang, pero hindi. Kapag kakinunsinti lalo ng magulang, na kahit na may mali dun sa anak, dun magkakatalo, dun magkakaproblema. So, sa ngayon, kung ikukumpara natin, mas masaya na tayo mga simple lang na mga tao, simple lang ang buhay, pero kapiling natin yung ating mga anak na kahit na hindi tayo masyadong pinagpala pagdating sa material na bagay. Pero sa pagmamahal, at nandyan sila, sama-sama tayo, malaking bagay na yun. It's priceless. Totoo po, agree po ba kayo doon? So, para sa akin, yung opinion ko sa ganitong mga celebrity na naghihiwalay. Kung kaya nyo gawa ng paraan, ayusin nyo. Pero kung hindi, gawin na lang, pasimplihin nyo na lang, alang-alang na lang sa mga bata. Yun yung advice ko lang bilang magulang din naman. Sa iba namang mga celebrity, na may plano rin kayo maghiwalay pa. Lalo na yung may mga anak, mag-isip-isip muna kayo. May raraos nyo din yan, bagamat minsan yung sama ng loob, nandyan lang yun. Hayaan mo na lang yun, pasadyos mo na lang. Nalangin ka na lang na sana magbago yung takbo ng buhay. Di ba mga Dabber Cats? Di ba mga Marcy? O di ba? Sa ganyan kasi mga pagkakataon, hindi natin mapipigil ang puso ng tao. Baka hindi naman natin alam kung anong totoong nangyari. Na baka naman doon na binugbog daw siya, baka doon sinaktan siya. Sabi naman ng isa, hindi rin nananakit. Sabi naman ng isa, pagka daw nalalasing, iba yung takbo ng utak. Kaya wag ka na maglasing, wag ka na lang uminom. Pagka alam mo medyo sira ulo kapag nakainom ka, kaya inom lang ng konti. Matulog ka na. Kasi yun ang sinabi ni Annabel Ramos na kapag nakainom daw si Richard, nagigiba yung takbo ng isip. Meron talagang ganun. Tayo Kaya kung kayang gawa ng paraan, magkakagad yung maghihiwalay. Tapos meron na namang iba, mahirap po yun. Lalo na't kasal sila, tapos may anak sila. Mahirap yun. Sa ating po sa kalagayan natin na mga ordinaryong tao, alam natin na nakaka-relate naman tayo dito. Kahit na mahirap po yung buhay, mas piliin natin yung maging masaya kasama yung ating mga anak, mga pamilya. Lalo na ngayon, magpapalit ng taon, mas masaya na magkakasama tayo. Yan. Okay po, maraming salamat at shoutout po sa ating mga subscribers dyan. Lalo na po mga TVJ Defenders, yung ating mga Nanay Christopher Min, thank you very much po sa inyo at napagamit niyong konting video para bumareaksyonan ko. Happy New Year sa inyo at maraming salamat po sa inyo. God bless you po. Subscribing po kayo sa kanya at subscribe na rin po kayo sa akin dahil ako ay na aking tahanan napakaliit pala. At doon naman sa pamilya ni Madam Annabel Rama, tama po yan, advice niyo anak niyo dahil magulang kayo. Tapos dito naman sa mag-asawa ni Richard Gutierrez at saka ni Sara Labati, kung kaya nyo pang buuin nyo. Kung hindi na kaya, sana hindi na pumunta dun sa demandaan kasi ang apektado ay ang mga bata. Okay po, maraming salamat po at shoutout po sa lahat sa inyong mga nagtsatsaga na dumadalo po dito sa aking munting channel.
Ito po ang inyong lingkod, si Travel Leads na lagi pong nagsiserve sa inyo at maraming salamat sa pagsuporta. Don't forget to subscribe. Bye!